na magagawang paigihin ang pakiramdam ng kahit sino, di po ba? Sa isang pagpapakilala na kagaya niyan. Sige po, iyukunan natin ang ating mga ulo ngayon para sa kaunting sandali ng pananalangin bago natin buklatin ang salita. Panginoon, heto't sinasabi po namin kagaya ng mga naroon noon sa una, ako'y nagagalak nung sabihin nilang, tayo na sa bahay ng Panginoon. Wala nga kaming matatagpo ang anumang lugar na masiigi pa sa araw na ito kumpara sa maparito kasama ang kongregasyon ng Panginoon, sumasamba. Gayong umuulan sa labas at gayong may mga kalumbayan at kung ano-anong mga bagay-bagay. Hayan nga't kapag nasa iyong presensya po kami, meron nga kami nitong ngiti na ito ng kasapatan na may pagkabatid kami na iyong nauunawaan at ginagawa ang lahat ng mga bagay na maiayos ng tama para sa amin. Humihiling po kami ng espesyal na pagpapala sa umagang ito para sa mga di makadalo sa gawain. Marahil ang makadadalo sana kung di lang po sana masama ang panahon. Haya't makasumpong nawa sila ng kaaliwan sa pagbabasa ng iyong salita at sa pakikinig sa mga nagmiministeryo sa radyo at sa mga programang nilayon para sa mga taong ito. Hinihiling po namin na bukod tangi mo pong pagpalain sila ng mga narito ngayon sa makalangit na presensya dahil sa kanilang pagsisikap na makaparito pa rin sa umagang ito para makapakinig ng salita ng Panginoon at ang mapaglingkuran siya sa mga awit at sa pananalangin at sa pasasalamat. At hinihiling namin, Diyos, na iyo pong hipuin ang mga katawan ng mga tao na may sakit at nangangailangan, na heto pong may pananabik ngayon, na malayo pa ang pinanggalingan para makahiling na sila'y may panalangin. At hinihiling po namin na iyong sadyang tunghayan kami at mangusap po sa amin na kami na mga naparito sa umagang ito ay magawa naming siyasatin ang sarili naming kalagayan. Iyo pong saliksikin ako, sabi ng isa sa mga propeta, at iyo pong subukin ako, at tingnan kung may ano pamang kasamaan sa akin. At gayon din, Panginoon, sa pananaliksik, kung ikaw po'y makasumpong ng kasamaan sa amin, iyo pong linisin kami ng puspusan, Panginoon, habang may pagpapakumbaba na ipinagtatapat namin ang aming mga pagkakasalat, masamang mga gawa. At sa diya pong hinihiling namin na iyong alalahanin kami sa iyong pagtunghay kay Jesus na iyong anak na siyang namatay para sa kabayaran ng aming mga pagkakasalat, aming pagsalangsang. Ito nga na inihahayag namin sa oras na ito, na kami nananampalataya na siya'y namatay para sa layuning ito at nagbangon muli, nanupat nagkaroon kami ng dakilang pribilehiyo na gawin ito sa umagang ito. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. At ikaw nga'y mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salitang nasusulat, habang tuloy-tuloy kaming naghihintay na makapakinig mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, dumadalangin kami. Amen. Tayo po'y magbubuklat na sa mga kasulatan sa umagang ito para sa pagbasa sa aklat ng mga taga-Tesalonika sa 5 kabanata. At heto rin po sa akin dito yung mga humihiling ng panalangin sa umagang ito, ang listahan po na ipapanalangin natin agad-agad pagkatapos ng gawain na ito ng pangangaral. Sige po, sa kaunting sandali pong ito, sa inyo na bumubuklat ng inyong mga Biblia, bumuklat po tayo sa unang mga taga-Tesalonika, sa 5 kabanata, at magbasa pansumandali rito. Pasensya na po pala, habang ibinubuklat nyo ang inyong Biblia, ang mga hindi pa yata napapalabas sa mga bata para sa kanilang mga klase. Sige po't pumunta na kayo sa inyong mga klase, mga malilit na mga bata at mga kabataan at sa iba pa. Sige't magpunta na kayo sa inyong mga klase. At sige't kung magagawa nyo na ngayon, basahin o bumuklat na kayo sa inyong mga Biblia sa unang mga taga-Tesalonika sa 5 kabanata. At kung maaari po, nasa lupon ng mga katiwala na narito ngayon sa oras na ito, gusto kong makipagkita sa kanila ng ilang sandali pagkatapos nitong gawain sa opisina po ng mga diakono patungkol sa isang usapin. At kung wala po sila, maaari lamang na may magpaabot sa kanila nito na gusto kong makipagkita sa kanila ngayong gabi, bago lamang ang gawain mamaya sa opisina ng mga diakono.
Ngayon bilang teksto, gusto ko pong kunin ito bilang teksto sa umagang ito. Ang biglaang lihim na pag-alis ng iglesia. Akin lang, hayaan niyong sabihin ko ito uli dahil wala po akong naging masyadong maraming oras para pagbulayan ng alinman sa mga paksang ito. Kaya't may pagmamadali po. Atrasado na rin kasi yung labas natin kahapon at di po ako nakauwi agad gabing-gabi na po nung makarating. At ako'y nagmamadali papunta rito ngayong umaga. Mangyaring dumating lang ito sa isip ko ngayon lang. At marahil sa ilang mga sandali ay may mahagip po akong bagay na ikabubuti ng sinuman na nariyan. Gustong-gusto ko po ang paksang ito, ang biglaang lihim na pag-agaw sa iglesia. At ngayon sa unang mga taga-Tesalonica po sa 5 kabanata, datapwat tungkol sa mga kapanahunan at ng mga bahagi ng panahon, mga kapatid. Hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglaang mga pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayo ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat at mga tigil. Sapagkat ang mga tutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Ngayon gusto ko pong bumaling kayo sa katapat na pahinga. Kung ganun po ang pagkakalimbag ng inyong Biblia sa 16, 17, at 18 mga talata ng 4 na kabanata ng unang mga taga-Tesalonika. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, at may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay agawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y, sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Isa pong di pangkaraniwang bagay ang mangusap sa isang paksang gaya nito sa umagang ito, na pumarito ako para makapagministeryo sa mga may sakit. Pero haya't may mas higit na malubhang sakit kaysa sa sakit sa pisikal. At napakahalaga pong gumaling tayo mismo sa ganoon. Sakaling dumating man ang critical na pangyayaring yun, nanupat ang makatulog sa Panginoon, na sa madaling sabi, ang mamatay. Gaya po ng nalalaman natin, mabuti nang nakahanda, haya't mas pipiliin ko pang maging isang taong may sakit na handa sa Panginoon kaysa sa wala ngang sakit, tapos di naman handang sumama sa Panginoon. Pero ano pa man, ang Panginoon nga'y nagnanais na kapwa tayo gumaling at nakahanda sa kaluluwa at sa katawan man, sapagkat ipinagpapatawad niya ang lahat ng ating mga pagsalangsang at pinagagaling mismo ang lahat ng ating mga karamdaman. Namatay siya para sa tambalang layon na ito. At heto nga, binubulay ko sa araw na ito ang paksang ito, ang biglaan at lihim. Gustong-gusto ko ito. Ang Diyos, ang mga tao nga'y nabubuhay sa panahon na ito, na tila ba bago pumarito ang Panginoong Yesus, ay haya't magsusuguraw siya ng isang hukbo ng mga anghel dito sa lahat ng mga pahayagan, at mga isang taon bago pa o ilan,
na i-anunsyo raw sa buong mundo sa mga pahayagan na sa ganito at ganong petsa, si Jesus ay darating. At yun daw ay isa sa himpapawid sa radyo at ipapalabas pa sa mga telebisyon at sa kung saan-saan pat lahat daw, yung mismong araw raw at mismong oras na paparito siya. Ngayon, ganun po ang paraan na ipinamumuhay ng tao sa panahon ngayon. Pero, Diyos na mismo ang nagsabi sa kanyang salita na ito'y gaya sa isang magnanakaw sa gabi na darating. Kung kaya naman kung ganun sana yon, haya't sasabihin ng mga tao, katulad nga ng iniisip ng sanlibutan ngayon, bueno, marami pa namang panahon. Ako'y, total na may i-anunsyo yun. At pero, kita nyo, i-anunsyo naman talaga. Pero lihim nga lang na pag-aanunsyo. Yun nga'y para lamang sa mga nagnanais na makapakinig dito. Para lamang sa mga nagnanais talaga na nakahandang pakinggan ito para nga sa mga naghahangad ng may pag-ibig sa Panginoon. Iniisip ko nga ang nabanggit na yon ni Pablo nung sabihin niya, may nakalaan sa akin na putong ng katwiran ng Panginoon, ang tapat na tagahatol ay ibibigay iyon sa akin sa araw na iyon. At tapos huminto po siya. Napansin niyo ba? At sabi, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng may pag-ibig sa kanyang pagpapakita. Na mga naghahangad ng may pag-ibig sa kanyang pagpapakita. Kadalasan sa sanlibutan ngayon, kaya tiniisip ng mga tao na ang pagpapakita ng Panginoon ay nakakatakot, nakakilakilabot na bagay. O na mangyaring ang mundo'y ahantong nasa, huwag mo nga akong saysayan ng patungkol diyan. Sasabihin nila, ayaw nilang magkaroon ng kaalaman sa mga bagay na tulad nun. Wala silang pakialam doon. Yung kung ano lang ang ipinubuhay nila sa pagkasalukuyan ang mahalaga. Pero yung mga tao na umiibig mismo sa Panginoon ay may paghahangad ng may pag-ibig sa kanyang pagpapakita. Ano kaya kung isa sa mga mahal nyo sa buhay, lalong-lalo na sa inyo na mga matatanda na ang nanay nyo ay matagal na wala, o tatay nyo, o anak nyo, at nasa malayo nga sila ng maraming taon na mismo, at nalalaman nyo na maaari silang magpakita ng mga oras. Aba, lilinisan nyo nga ng lubos ang bahay. Maghahanda kayo at mag-aantabay pa nga sa daan para sa bawat ilaw ng sasakyan na darating na inisip nyo na baka sila na yun marahil. Ngayon, dapat ngang ganyan na ganyan ng iglesia sa pag-aantabay nito sa pagparito ng Panginoon. Yun bang lahat ay nasa kaayusan? Lahat ay talagang inihanda. Lahat ay tiniyak na inimpaki at handang-handangang humayo sa mismong oras ng kanyang pagdating. Dahil sa ito'y sa isang saglit, sa isang kisap mata. Sige po't subukan niyong sukatin kung ganong kabilis yung pagkisap ng inyong mata. Ganyan na ganyan pong kabilis ang pag-agaw sa iglesia. Alam nyo, ang kaaway nga'y lagi nitong ginagamit ang siyaring mga taktika na ginagamit ng Panginoon. Alam nyo, noong makita nito na ang Diyos ay magkakaroon ng isang matuwid na iglesia at yung mga bagay na kanyang gagawin, ang kaaway nga'y ginamit ang siyaring estratehiya na iyon. Nagkaroon din siya ng iglesia at may mga tao rin siya na mga lubos na relihiyoso mismo. At sila nga'y katulad na mga relihiyosong tao pa mismo. Dahil alam ng kaaway na ang iglesia ni Kristo ay ganoon din. At ganoon din yon sa nangyayari sa militar. May binabasa nga akong artikulo di pakatagalan patungkol sa biglaang pag-atake sa Pearl Harbor. Yun nga'y di may tuturing na ganap na di nila lamang pag-atake. Binalaan na sila bago pa nagawin yon ng mga Hapon. Pero ang masaklap nga roon, binaliwala lang nila ang babalang yon. Nakita na nila mismo na may mga palatandaan na, at hayan pa nga ang hukbo ng mga Hapon na pumuposisyon na sila ng laksa-laksa. At yung naglalakihang mga barko'y kinakargahan na ng mga bomba. At yung bantay na sagap na nila mismo sa pagsasahimpapawid. At hayan nga't nakaumang na sila mismo doon sa parating na pagsalakay. Pero kanila lamang binaliwala yun.
That's the way it is today with the church. Ganyan na ganyan nga ang nangyayari ngayon sa iglesia. Nakaumang na ang iglesia sa parating na paghatol, pero kanila lamang binabaliwala ang pagparito ng Panginoon. Kaya di niyo siya masisisi. Ang kwento pa nga, nung may bulong-bulungan sa ibayo sa buong palibot na sa Pearl Harbor na ang mga Hapon ay aatake anumang oras, at ang kanilang malaking hukbong dagat ay nakapalaot na sa katubigan ng karagatan, at unti-unti man ang kanilang pag-usad ay hayat nakaumang ng dire-diretso patungong Pearl Harbor. Ano pat kanilang tinawanan lamang yun. At ang sabi, kalokohan yan. Kayong mga mapagtanim ng takot, kayong mga madaling tubuan ng pag-aalala, panay panganib yung nasa isip nyo. And on the night just before the great attack the next morning, there was a great At nung gabing yun, bago lamang ang malakihang pag-atake nung kasunod na umaga, may naganapang malaking sayawan o isang malaking kasiyahan pa mismo sa may Pearl Harbor. At kahit ano pang pukpok ang gawin nilang paalala na parating na ang mga Hapon, hayat di sila nakinig sa babala. Sige, tingnan natin sila ng ilang minuto. May munting anunsyo na mismo sa radyo na nailathala. At may munting dako sa sulok ng pahayagan, na katulad kapag nag-aanunsyo tungkol sa malakihang gawain ng pagpapagaling, na nasa isang maliit na dako lang, na ang mga Hapon ay paparating na nasa laot na mismo ng karagatan, na may malaking hukbong dagat na parating sa direksyon yun. Kalokohan, sabi ng iba. Di nga kami makukumbinsi sa mga bagay na tulad niyan. Ano pat, yan pa ang pilit niyong ipinantatakot sa amin? At nalaman nga natin na nung palapit na yung gabi, heto't nakikinita ko yung dako na yon, na sa halip na maganda sana sila para lumikas mula sa siyudad na yon. Ano ba't yung mga kabataang babae nagsisipagbihis pa ng bago nilang mga bestida at kung ano-ano pa. Papunta nga sila doon sa malakit ang grandeng kasiyahan na pupuntahan nila. At mangyari rin na yung mga opisyalis ng hukboy abala sila sa pagpirma ng mumunting mga permit para yung mga sundalo ay makapunta lahat sa kasiyahan na yon, na malaking kasiyahan ng pag-iinom. At yung mga truck ay umuugong at ngumingit-ngit, dala-dala ang pinakamaiinam na serbesa at mga alak nila roon at kung ano-ano pa para sa kasiyahan na yon. At habang nangyayari yon, heto nga ang hukbo ng mga Hapon na nasa laot na mismo papunta doon. At mangyaring bigo sila na pakinggan ng babala. At nung palubog na ang araw, at ayun nga sila, na lahat sila'y nagkaatipon-tipon sa malaking dako na yon ng inuman. Marahil sa isang gilid pa ngay, naroon yung tagapaghalo ng inumin na nagpupunas ng pahabang mesa o kung ano. Tapos nagsabi ng parang ganito, oo nga pala, narinig niyo na ba yung bali-balita? Hindi, sa tingin ko'y hindi pa. Sabi nung lalaking kausap niya, bali-balita na may hukbo ng mga Hapon na parating daw dito. At pagkatapos may sumingit doon sa usapan. At hayun nga ang isang kabataang hangal na babae na naupo roon. At inilagay pa yung isa niyang paa sa ibabaw ng pahabang mesa ang sabi, kayong mga mapag-isip ng takot, di nyo ba nakikita na nagpunta tayo rito para magkasiyahan at diyang magkwentuhan tungkol sa gyera? Mangyari ngang yan na yan ang sinasabi ng sanlibutan sa panahon ngayon patungkol sa pagparito ng Panginoon. Kayo na mga paurong na konserbatibo na di makasabay sa uso, ano bang nagbubunsod sa inyo na manamit at kumilos na gaya ng ginagawa nyo? Mangyari ngang nakatuon kasi tayo sa lihim na biglang pagpapakita ng Panginoon. Dahil may kung anong bagay nga na nasasagap sa impapawid na isang mensahe ng Espiritu Santo na nagsasabi sa atin na nalalapit na mismo ang pagparito. Mangyari ngang nung patuloy yung malaking papiesta roon, at karimari-marim nga yung nangyari nung gabing yon. Dahil ang kwento ngayon nung gabing yon, may kinuha silang kabataang babae. Isang kabataang babae na kaakit-akit ang bubog at hinubaran nila siya ng damit at pinasakay nila sa kung anong munting kariton na damit pang ilalim lang ang suot-suot at ipinarada nila sa kalsada at kung ano pa na grabe yung pagsasaya nila. At habang ganoon, ay heto na ang mga Hapon na palapit na ng palapit, parating na.
At pagkatapos ng sumunod na umaga, mangyari ngang yung mga kalalakihan na dapat sanay naroon sa nakaatang nilang tungkulin at mga tagapagbantay kung may paparating bang mga eroplano at kung ano pa, ay nagpuyat magdamag na nagsipaglasingan at sumama-sama doon sa mga kababaihan at kung ano pa, nung malasing nga sila't masama ang naging lagay dahil sa sobrang pagsasaya, mangyaring nadatnan sila ng mga tulog sa trabaho. At ikinalulungkot ko na magiging ganito ito sa pagparito ng Panginoon. Ang iglesiya'y abalang-abal at lasing sa mga kalayawan ng sanlibutan. Nanupat, madaratnan silang tulog sa nakaatang sana sa kanilang dako ng tungkulin sa pagparito ng Panginoon. At heto na nga't dumaan na sa ibabaw ng bayan ng mga eroplano at ibinagsak na ang mga bomba at talagang dinurog ang bayan hanggang sa pinakalupa nito. Bakit? Dahil di nga sila nakinig sa babala. At yung kabataang babae, kasama ang iba pa sa kanila, ayan nga ang mga Hapon na yon, na mga malulupit na sundalong lumusog doon, pinagsamantalahan sila sa lansangan at pinagtataga sila ng patalim, pagkatapos at kung ano pa. Dahil kung di ka nga makikinig sa babala, may isang bagay lang na natitira, at yon ang kahatulan. Kung meron ngang panahon na masasabing itong Amerika na ito'y nasa talagang pinakamababa nitong sayad na kalagayan, ay itong panahon na ito mismo, na grabe ang kanyang imoralidad, grabe ang kanyang pagsasawalang bahala, ang ebanghelyo na may naipangaral na ng baybayin sa baybayin. At may mga tanda at mga kababalaghan pa nga na naipamalas. At may mga dakilang himala pa nga na hayat na ipangyari na mismo. At ito pa rin sila na tuloy-tuloy pa rin sa kanilang pagsasaya. Pag-iinom, pagbabaliwala, pagtatawa. Sa 200,000 mga pulpito sa Amerika, na mga iglesyang protestante, ang kinakailangan nga natin sa panahon ngayon, natatayo dapat sa mga pulpitong yon, ay mga propeta ng Panginoon, na di kiminay dagundong ang mga kidlat ng kahatulan ng Diyos na nakaumang na sa henerasyon na ito ng mga makasalanang mga tao na pinapangaralan natin. Ang kailangan natin, mga propeta na gaya ni Isaias na sisigaw at sasabihin, isang lahing masama. At ganun na nga na kanyang kinondena ang henerasyon na yon. At sinabihan sila patungkol sa mga parating na kahatulan. Pero ngayon, napakarami sa mga ministro natin ngayon ang kinin na magsabi ng mga bagay na tulad nun. Takot sila na magpahayag ng tuwirang pagpapatotoo ng pagbababala. Dahil nangangahulugan ngayon na nanganganib ang kanilang mga trabaho. Siguradong paalisin sila sa kanilang denominasyon. Paalisin sa mga pulpito nila. At kakailanganin nga nila na lumabas marahil na siguro haya't tatayo na lamang sa ibang simbahan o kung ano. Pero nakalulungkot po talaga na may mga ganyan tayong klase ng mga tao sa ating mga pulpito. Ang kailangan natin mga kalalakihan na kagaya ni John Wesley, noong sinaunang panahon ng Reformasyon, si Martin Luther. Kailangan natin ng mga taong gaya ni Pablo, na handa siyang itaya ang lahat, isuko ang buong sarili niya, na kahit na ang kapalit panon ay ang mawalay sa buhay na ito. Ano pa't makapagbigay lamang ng patotoo sa tunay na ebanghelyo ni Jesus Kristo. Ang nangyari nga sa panahon na ito'y, yung edukasyon na yan at mga sama-samahan, at mumunting nakahalin at mga kaakit-akit na mga bagay sa lipunan. At itong sarili nilang mga palagay ang pumalit sa dapat na posisyon ng Espiritu Santo sa Iglesia. Ang kailangan natin sa panahong ito na dapat sisigaw sa Amerika ay mga sinugo ng Diyos na mga puspos ng Diyos na mga kalalakihan na taglayang kapangyarihan ng Espiritu Santo na mga dikimi na sumigaw laban sa bagay na mali at ang mabalaan ng mga tao sa paparating na kahatulan. God could by no means ever let this nation escape. Di nga hahayaan ng Diyos na makaiwas ang bansa na ito mula sa kahatulan. Kung hahayaan ng Diyos, marapat lamang na itayo niya muli ang Sodom at Gomorrah at humingi ng tawad sa kanila dahil inilubog sila noong naging masamang bayan sila. Di nga tayo
Di nga tayo pwedeng palampasin lamang sa paningin ng Diyos. Itong kinahantungan natin sa panahon na ito, pagdating sa politika natin, pagdating sa gobyerno natin, ano pa't kabulukan talaga, mula sa pinakahaligi hanggang sa kalitlit-litang dako. Wala na ngang tuwid na kahatulan pa sa Diyos na lamang. Sinasabi natin na nakasandig tayo sa UN, ang United Nations, at wala pang 5 taon ang nakararaan, ay nasa 51% na ang mga komunista na mga bansa na nasa loob ng UN. Wala na ngang iba pang bagay ang maaaring sandigan, kundi ang salita na lamang ng buhay na Diyos. Wala na nga tayong maaari pang sandigan sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa politika. Ako nga'y sumailalim sa mga paglilitis nitong huling mga 3 o 4 na buwan na talagang puspusan ng panggigipit sa akin. Napilit akong pinagbibintangan na minagawara akong bagay na mali, na pinadadaan ko lang daw ang pera rito sa tabernakulo rito para sa mga pagtitipon, na ang lupon naman ng ating mga tagapangasiway, nakapirma sila sa isang kasulatan, at wala ngang kahit sino na nakadalo sa aking mga pagtitipon, ang anupat makapagsasabi nga sila ng hayagan sa publiko na yung pera na nililikom sa aking mga pagtitipon ay pinadadaan mismo sa iglesia. At tapos heto sila ngayon na sinasabi-sabi nila na dahil sa pinadadaan ko yon sa iglesia rito, ay sinusubukan ko raw lokohin ng gobyerno. At dahil doon, ay gusto nilang patawan ako ng 20 taon sa Fort Leavenworth, Kansas, dahil doon. Sabi ko, ano ba yung salitang yon na nakabungat mismo dito sa ating mga korte? Hustisya. Wala nang timbang yon na anupat bagay lamang na nakabungad doon. Sabi, mangyari namang yung lahat ng sinabi ng mga tauhan nyo na gawin ko, ginawa ko naman. At ngayon sasabihin nyo na yung mga taong yon ay di na sila konektado sa gobyerno. Ano itong pinalalabas nyo? Re-resolbahin nyo ang isang issue at patutunayan yon. Tapos heto sila na may uungkatin na naman na kung ano. Hindi lang yun. Ano pa't paibay-iba sila ng isip. Sinabi ko nga ang pahayag na ito sa pambansang korte. Ang sabi ko, kung may Kristyanismo lamang ang komunismo, ako'y magiging komunista na lang. Pero di nga ako magiging ganon, dahil tinatanggihan noon ang Kristyanismo. Kaya ano pat, may isang kamay na lamang ako na maaari kong panghawakan. Yun ang di nagbabagong kamay ng Diyos, na may pagkabatid na kanyang gagalangin ng katotohanan at pagkamarangal. Ito nga'y lalabas at lalabas sa katarungan. Pero heto nga, na ipinababatid sa inyo na wala ng pag-asa pa sa kung saan, sa pagparito na lamang ng Panginoon. Grabe na talaga itong kapanahunan na kinabubuhayan natin. Grabing lala na talagang panahon. Ayan nga, na kahit sa bagay na pisikal, na ang iglesia mismo, na yung mga nasa iglesia, mga iglesyang denominasyon, masyado silang nakatuon doon sa mumunting pagkakaiba-iba, na ano ba't di nila magawang makipagbuklod sa isa't isa, at di na nila pinapansin ang babala na ang pagparito ng Panginoon ay nalalapit na. Ayan ang mga kalalakihan katulad ni Billy Graham at Jack Schuller at Oral Roberts at marami pang ibang masigasig na mga ebanghelista at si Charles Fuller na may mga gawaing umaabot sa buong mundo. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya nilang gawin para magbabala sa pagparito ng Panginoon. At yung mga mismong mga kalalakihan yun, mismong mga kalalakihan na sinisikap lamang na gawin ng tama, ay yung mga kalalakihan na pilit sinisira ng sarili nating gobyerno. Sinabi ko nga sa isang tauhan doon, Ginoo, 28 taon ng buhay ko ang inilaan ko na may lapag sa altar ng Panginoon para gawin ang tama. At sige nga't, kung may makatitingin sa inyo ng diretso sa mata ko at sasabihin sa akin kung may tao ba akong isinamantala noon o may bagay ba akong ninakaw sa buong buhay ko, sa biyaya nga ng Diyos, wala akong nagawang ganoon. Wala ngang halaga sa kanila yon, na animoy sang lagitik lang ng daliri. May pagkukulang ka pa rin, ano't anuman. At isa ka pang ang diktador sa iglesia mo. Sang lagitik lang ng daliri mo at ginagawa ng iglesia mo ang anumang sabihin mo sa kanila na gawin. Sabi ko, ganoon na lang ba ang pag-uusgan nyo?
Sabi niya, nagbigay ka sa mga tao noon nung masunugan sila ng kanilang bahay. Heto pa nga yung mga tseke mo na patunay na nagbigay ka sa mga balo ng daan-daang dolyar. At ikaw pa mismo ang nagbayad ng renta nila at ganito ganoon ang ginawa mo. Sabi, sumangguni ka ba muna sa lupon mo sa simbahan at binanggit sa kanila na gagawin mo yon? Sabi ko, hindi, Ginoo. Bakit di mo ginawa? Sabi ko, Panginoon na nagsabi noon sa akin sa kanyang salita, huwag mong ipaalam sa kanan, sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Sabi niya, kung ganoon, hinangangatwiranan mo ang kaso mo base sa Biblia, at heto nga kami na base mismo sa batas ang desisyon namin sa iyo. Sabi ko, alin ba ang pinakamataas na batas? Batas ng tao o batas ng Diyos? Abay, pipiliin ko ang batas ng Diyos. Di ba katagalan, mga 2 taon pa lang ang nakalipas. Galing ako sa pagbabakasyon ko. Pauwi na ako noon. Dito sa Indiana, ang batas para sa nararapat lang na tulin ng takbo ay 65 milya kada oras kapag araw, at doon yon sa maluwag na daang bayan. Sa mga daang bayan, at 60 milya naman kada oras kapag gabi, matapos na lumubog ang araw. Ganoon din sa Kansas, ganoon din sa Illinois, ganoon din sa Colorado, ganoon din sa Idaho, ganoon din sa Wyoming. At heto na nga nung pauwi na ako, matapos na mahimpil ako sa ulan ng niebe ng mga ilang araw rin, sa malakas na bagyo ng niebe, at may napamaril akong usang air, at ako nga'y pauwi na noon at nasa biyahe na, para maibigay ko yon sa mga kaibigan ko. At kinakailangan kong magmadali para makaiwas ako sa isa na namang bagyo ng niebe sa likuran ko, o kung hindi, mahihimpil uli ako at masisira yung karne. At nakalampas na ako noon ng Wyoming at papasok na ng Nebraska. Mga nasa 30 milya na ang natatakbo ko sa daan. At biglang-bigla na lang, sumilip ako sa likod at natanaw ko yung pulang ilaw ng pulis. At hindi ko pa nasusubukang maaresto sa buong buhay ko. Kaya nagpatuloy lang ako. Ako pa nga'y sumilip pa sa ibaba. 60 milya naman ang tinatakbo ko kada oras. Doon sa may 30 o 40 milya pa ang layo ko mula sa anumang siyudad. At nandun nga ako't binabagtas ko ang daang bayan na malapad na daang bayan ng pang-apatan ng Hanay. At sinisilip-silip ko na 60 milya kada oras naman. Sumilip ako doon sa likod. At ayun nga ang pulis na bumubuntot sa akin sa likod. At pinagmamasdan ko lang. At nakita ko yung pulang ilaw na kumikislap-kislap. At sa isip-isip ko, bueno, bakit din na lang niya ako lampasan? Maluwag pa naman ang kalsada. At haya't nakikiramdam lang ako. Ibinaba ko yung bintana ko at nakarinig ako ng sirena. Bueno, sa isip-isip ko, lumampas na siguro ako sa nararapat na tulin ko. At tumigil siya sa isang tabit, pinahinto ako. Bumaba ako ng kotse. Sabi ko, siguro'y may mensahe na di ko nasagap sa radyo. Marahil mula sa bahay, sa may bahay ko o pamilya. At lumabas ako ng kotse na talagang wala nga akong kamalay-malay. Sabi niya, sa palagay ko iniisip mo kung bakit kita pinatabi. Sabi ko, siya nga po, Chief. At sabi niya, nilalabag mo ang batas sa nararapat na tulin ng pagpapatakbo. Sabi, alam mo ba kung gaanong katulin ng pagpapatakbo mo? Sabi ko, opo, Chief. Sabi ko, 60 milya po kada oras. Sabi niya, ganun nga, at labag yan sa batas. Sabi ko, di po ba't 65 kung nasa, hindi po. Sabi, 55 po sa dako rito. Kaya lampas ka ng 5 milya kada oras sa nararapat na tulin. Oo, sabi ko, pasensya na po, di ko po sinasadya. Sabi, ibigay mo sa akin ng lisensya mo sa pagmamaneho. Sige, ipakita mo sa akin ng lisensya mo. At inilabas ko na yun sa bulsa ko. At nung pagkakita niya doon sa salitang Reverend, para bang nag-apoy yung mga mata niya. Kinuha niya agad yung libreta niya at sinulatan agad ako ng tiket na $24 at 50 sentimo ang halaga. Sabi ko, ako po ba ititikitan niyo? Sabi, tama, bibigyan kita ng tiket. Bueno, sabi ko, Chief, sige po, pero wala po akong napansin na anumang nakalagay. Sabi niya, may karatula doon sa labas ng hangganan ng estado. Nakita mo dapat yon. Bueno, sabi ko, nahimpil po ako ng sa ulan ng niebe ng 4 na araw. At siguro nga hindi ko yun napansin, Chief. Pagkatapos sabi niya, sige, may pera ka ba dyan? Sabi ko, mga $12 lang po ito. Bueno, sabi niya, maihimpil ka rito hanggang sa mabayaran mo yun. Kaya't 10:00 na noon ng gabi o 11:00 pa nga. Sabi ko, Chief, binanggit ko sa kanya yung problema at yung tungkol doon sa karne at kung ano pa. Di nga niya yun pinagbigyan. Kaya pumirma ako sa isang dokumento na ako'y nangangako na ipadadala ko sa kanila ang bayad sa multa. Nung makarating na ako sa bahay, sumulat ako sa huwes. Nung maliit na siyudad na yon, sinulatan ko yung mismong opisyal na padadalhan ko ng multa. At sinabi ko sa kanya, sabi ko, Ginoo, ako'y naglaan ng mga 25 taon nung mga panahon na yon, ng 26 na taon ng paglilingkod
naglilingkod sa Panginoon, na nagsusumikap akong maakay ang mga kriminal patungo sa Panginoong Yesus, para sa kung paanong pagsisikap ay magawa kong protektahan ang buhay niyo na isang opisyal, para sa kung paanong pagsisikap ay magawa kong pabutihin ang lagay ng mga komunidad, at magkaroon ng mas matiwasay na dako para matirhan, at kagandahang asal sa mga pamilya natin. Ako po'y naglaan ng nasa lampas 20 taon sa paglilingkod na ito. At ako nga'y bumagtas sa hangganan ng inyong bayan. Sa palagay ko po'y di naman kalabisan na ako'y mapatawad niyo sa bagay na ito. Sabi ko, pero hindi po ito pinagbigyan ng inyong pulis, maski pasintabi, na marahil yun naman dapat ang gawin niya, at para may sa katuparan niya ang tungkulin niya. Pero heto po ako na humihiling sa iyo, bilang huwes, hindi po ito dahil sa pera. Ito po'y dahil sa prinsipyo. Unang beses ko lang ito na magbabayad ng multa. At ito po'y manggagaling sa pera na binibigay sa akin ng mga tao para may taguyod ang pamumuhay ko sa pamamagitan mismo ng simbahan. Sabi ko, kung kayo po'y sadyang magbibigay ng konsiderasyon na ako po'y mapatawad nyo, malugod ko po itong tatanggapin. Gayunman, heto ang tseke na nakanotaryo. Nang sa gayon, malaman nyo na ano paman ay ayos lang. Kapatid, hayan nga't inilagay niya lamang yung pangalan niya doon at kinuha yun nang walang pasintabi. Bakit? At pagkatapos, heto nga na dahil sa nabubulok na politika at masamang tingin sa relihiyon, may ibang ngarian na di napaparusahan nakapatay man ang tao. Ayan nga. Di nga hahayaan ng Diyos na magpatuloy pa ang kanyang iglesia ng matagal sa ganitong klaseng kalagayan. At heto na nga ang sanlibutan na gano'n na lamang kabulok, at ang politika ay bulok na bulok, at ang iglesia ay bulok na bulok. Ang kailangan nga natin para makausad pa rito ay mga taong may pagkatakot sa Diyos na magpisan-pisan at para tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yan na yan mismo ang dapat gawin ng Branham Tabernacle. Ang tanawin pa lang ito, tingnan ay talagang ang napakarami kong dapat kaharapin. At ang isipin na talagang pinagdidiinan natin dito, kung nasa ng landas ang tinatahak ng kaiglesiyahan, na sila'y bumababa na sa antas ng moralidad ng mga tao, na hinahayaan lang nila ang mga tao na mamuhay at sigit magpunta lang sa mga sayawan at sa mga rock and roll, at sigit manamit na sila ng kung anong gusto nila, at lahat na, at sigit manatili lang sa ganon. Itong mga ngaral na nakikikompromiso. Ang kailangan natin ay makalumat isinugo ng Diyos na may kapanganakan sa langit na mga ngaral na sadyang ang sasabihin mismo ang katotohanan kahit na sino pa ang masaktan. Tulad nga ni Juan na minsay nagsabi, ang palakol ay nakaumang na mismo sa ugat ng puno. Bawat puno na di namumunga ng mabuting bunga ay pinuputol at binubulit sa apoy. Kailangan natin ng mga ngaral ng mga propetang gaya nun na talagang didikdikin na ni mo'y pasabog at gagamitin ng mga kahatulan ng Diyos bilang siya mismong bomba para sumambulat sa masamang kalagayan na ito ng ating pinamumuhayan. Hindi nyo magagawang pawin ng kasalanan sa pamamagitan ng patapik-tapik lang sa likod. Hindi nyo magagawang pawin ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon sa mga tao. Ang mga programa natin di kayang mapanindig at hayat na bigo mismo. May nag-iisang lunas lamang sa kasalanan at yun ay si Kristo na mismong lunas na yun. At di nga basta masabing Kristo sa pamamagitan ng kung anong intelektual na hanggang salita lang, bagkus sa pamamagitan ng bautismo mismo ng Espiritu Santo, tungo sa isang bagong buhay at isang pagbabagong buhay. Yun lang ang tanging lunas sa kasalanan. Ang tanging lunas para sa bansa. Yun lang ang tanging lunas para sa iglesia. Yun lang ang tanging mismong lunas para sa mga tao. Dito di ba katagalan? Sa palagay ko, marami sa inyo ng mga nakapagbiyahe na roon. Tumigil na ako roon ng buong gabi ng maraming beses na. Sa pagbibiyahe ko papunta ng Kanluran, napupuntahan ko uli sa susunod na Sanlinggo para makalubay. May paglulubay na ibinigay sa akin ng gobyerno na pwede akong makabiyahe. Pinananatili nila ako rito. Kaya payagan man nila akong pumunta sa malayo, mapupuntahan pa rin nila ako rito. At kinakailangan ko ngang magpunta sa dalawa marahil na mga pagtitipon sa kanlurang baybayin. At loobin ng Panginoon, dadaan ako doon sa munting siyudad na yon na tinatawag na West Memphis, Arkansas. Sa tawid lang yun nung ilog mula Memphis, Tennessee. At sa lugar na yun, may plano sila roong gumasta ng $2.5 milyong pampagawa ng karirahan para sa pagsusugal. $2.5 milyong para mas lalo pang pasamain at para isalaula at para maghatid ng mga kaluluwa patungong impyerno.
At pagkatapos, uhulihin yung mga kalalakihan na tulad nila Billy Graham, Oral Roberts at ako. At sila na mga nagpapagal para sa layunin ni Kristo na ang pera na may nakukuha sa legal sa pamamagitan ng simbahan. At pagkatapos, papatawan ng mga kalalakihang ito ng 20 taon sa pambansang presinto. Nung una pa man, ay ganyan na ang gustong gawin ng sanlibutan. Sabi ko, ako nga'y may mga kapatiran na napiit sa pambansang presinto. At ang sabi ng isa sa mga abogado roon, may mga kapatiran kakamo na nasa pambansang presinto? Sabi ko, siya nga. Sabi, sino-sino? Sabi ko, isa sa kanila ay si kapatid na Juan na nasa Mala Alcatraz na isla ng Patmos. At ang isa ay si kapatid na Pablo sa pambansang presinto ng Roma. At si kapatid na Daniel, maging siya ay nasa bilangguang tiitan. At si kapatid na Joseph, dahil naakusahan siya sa isang bagay na di naman niya ginawa, nabilanggo ng maraming taon. Samantalang sinisikap lang naman niya maging tapat na tagapaglingkod kay Potiphar. At yung asawa naman nito'y inakusahan siya at hinatulan siya at pinabulog sa bilangguan ng maraming taon hanggang sa ang mga balbas niya at mga buhok ay nagsihabaan na di nga siya niyahitan man lang sana bago iharap sa paraon. Ganon nga. Para saan? Haya't minagawa ba siyang mali para sa layunin ni Kristo mismo? At pagkatapos gagasta sila ng $2.5 milyong pampatayo ng karirahan para isalaula at ipahamak at dalhin ang mga kaluluwa sa impyerno. Ano pat, nalalapit na talaga ang pagparito ng Diyos. Pero may ginawa nga roon ng mga taga-Arkansas. Bawat iglesia sa paligay ko, nasa 10 iba't ibang mga denominasyon sa komunidad na yun, sila'y nagsama-sama at ang sabi, mali yan! At di kami papayag na magkaroon yan. At nagdaos sila ng mga pagtitipon sa pananalangin. At salit-salitan sila sa sunod-sunod na mga pananalangin buong araw man at buong gabi. At nung yung huwes at mga pambansang opisyal, at nung magtungo na sila roon sa korte ng sumunod na umaga, para desisyonan na yun, kung ipatatayo ba yun o hindi, sila nga'y nagkaroon ng mga talakayan, at yung plano ay nabigo. Binabago ng pananalangin ang mga bagay-bagay. Di ko alintana gaano mang kabulok na ang mundo, gaano mang kabulok na ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating mga mamayan. Ang pananalangin natin nakakapagpabago ng mga bagay-bagay. Pero tila ba wala na tayong gana sa mga pagtitipon para sa pananalangin? Tila ba napakarami nating ibang bagay na mas importante sa atin na gawin? Ganun nga ang iniisip natin. At pagkatapos, hayat di lang yun, na yung karirahan ay protesta. Mangyaring ipinagbawal mismo na magpatayo ng ganoon sa loob ng estado ng Arkansas na bawal na mismo yung ganoon sa taon at mga taon mang darating. Bakit? Dahil yung mga tao na mga tinawag sa pangalan niya ay nagkatipon-tipon na magkakalakip at nanalangin. Ang kailangan natin sa panahon ngayon ay yung pagtawag na magkatipon-tipon, isang paghahanda at di yung umaasa na lang sa mga ngaral. Bagkus ikaw mismo, bilang isang individual sa harapan ng Diyos, na magawa mo ang ihanda ang iyong sarili sa pagparito ng Panginoon para alpasan ang lahat ng mga kabulukang ito. Ano man ang ibansag nila sa inyo at anumang aksyon ang gawin nila, di nun mababago ang Diyos ni Katiting. Gagawin at gagawin yun ng Diyos, ano't anuman. Siya mismo'y nakatuon at nakantabay lang sa atin. Grabe! Sasabihin ng ibang tao, bueno, nagpupunta naman ako sa simbahan kapag linggo ng umaga. Nakikinig ako sa pastor namin na isang mahusay na mga ngaral. Mainam yan. Ako ngayon natutuwa sa ganyan. At kayo nga na nasa Amerika, saan man sa mundo, sino man kayo, pero mas higit pa ang kailangan kaysa sa mainam na mensahe mula sa pulpito. Ang kailangan ay ang buhay niyo mismo. Ang kailangan ay kayo mismo na handa kayo. Sa mga Apokalipsis, sa 19 na kabanata at sa 7 talata, ang sabi doon ng Biblia, habang tinutukoy ang nobya ni Kristo, inihanda niya ang kanyang sarili. Inihanda nga niya ang kanyang sarili. At kayo bilang kabahagi sa nobya na ito, kinakailangan niyong ihanda mismo ang sarili niyo. Di pa katagalan, may isang ministro na nangangaral.
At may isang lalaki roon na dumadalo sa kanyang simbahan ng, matagal-tagal na rin. At yung lalaki dumulog doon sa may altar ng umagang yun at sabi niya, Pastor, nagnanais po akong maibigay ang aking pagpapahayag at aking pagsuko sa Panginoong Yesus na isang bagay na ginawa ko kagabi. At sabi ng pastor, bueno, ako nga'y lubos na nagagalak na marinig yan diyan, na malamang nakapagpasya ka na rin sa wakas, na dumulog at isuko ang iyong sarili sa Panginoon. Dahil di ko sana gustong saktan ang damdamin mo. Pero di nga kaila sa amin na nagpapakababad ka ng mahabang panahon sa kasamaan. At di kaila sa amin na di maganda ang trato mo sa pamilya mo. Nilulustay mo lang ang pera mo sa pagsusugal. At iyo pang ang dinadaan na lang yun sa pag-iinom. At talagang napakasama ng ipinamumuhay mong buhay. At ang pamilya mo ang nahihirapan sa kakapusan. At nagdadala nga yan ng galak sa puso ko ngayong umaga na malamang nakapagpasya ka ng lumapit dito ngayon. At heto't isusuko mo na ang iyong sarili sa Panginoong Yesus para maging binagot ibang-iba ng tao, para paglingkuran siya. Sabi niya, salamat po, Pastor. Sabi ng pastor, kung ganoon, gusto ko sanang tanungin ka tungkol sa isang bagay. Alin sa mga pangangaral na naipangaral ko, o teksto na ginamit ko, at o aling awitin na inawit sa iglesia sa mga himno, ang nagbunsod sa iyo na ikaw ay nakapagpasyang gawin ito. At nung tumingin sa pastor yung lalaki sa mukha na may mga luhang gumuguhit sa kanyang mga pisngi, sabi ng lalaki, Pastor, di po yun dahil sa alinman sa mga pangaral nyo, gayong kaiilan po ng mga yun. Di nga rin dahil sa alinman sa mga inaawit ng mga koro o sa mga espesyal man na awitin, gayong kaiinan po ng mga yun. Sabi ng pastor, kung ganoon, maaari mo bang sabihin sa kongregasyon dito kung anong nagpabunsod sa pasya mo? Sabi ng lalaki, may katrabaho po akong isang lalaki na isang Kristiyano. At nabansagan ko na siya na kung ano-ano't lahat na. Tinawag ko pa nga siyang holy roller. Tinawag ko pa nga siyang isang relihiyosong panatiko at lahat na. At di siya naligalig doon ni kaunti. Bagkus nabubuhay siya ng isang buhay na anupat sa puso ko. Sa tinagal-tagal ng panahon, sa kanya ko nakita na nagnais ako na maging katulad ng lalaking yun. At yan po ang dahilan kung bakit hiniling ko sa kanya na ako nga'y akayin niya mismo patungo kay Kristo. Nagkaroon ako ng pagnanais kay Kristo na kanyang pinaglilingkuran. Kita niyo, gumagawa ang Diyos ng pagkilos sa pastor para ihanda ang kanyang iglesia. Kumikilos siya sa pamamagitan ng mga awitin para ihanda ang kanyang iglesia. At siya rin ay kumikilos sa pamamagitan niyo para ihanda ang kanyang iglesia. Mangyari ngang kapag nakukulangan kayo sa pastor niyo at patuloy kayong nakukulangan, naghahanap agad kayo ng ibang pastor. Ganun nga agad ang ginagawa niyo. Kapag di lang tama ang pagkakanta ng koro nyo o yung mga solo-solo nyong awitin ay di tama, sasabihin nyo doon sa direktor, doon sa namamahala ng mga awitan, huwag nyo na silang pakantahin. Nagugulantang lang ako kapag kumakanta sila. Pero ano naman kaya kayo bilang isang individual? Hindi ba't may pagkukulang din naman kayo sa araw-araw niyong pamumuhay? Ano nga bang katayuan ng pagsusulit niyo sa Diyos? Yamang sinabi ng Diyos kung ano ba dapat kayo? Na dapat ay isang nagliliwanag na liwanag sa ibabaw ng burol, ang dapat nga'y walang makalalampas. Bueno, nadadaan sa harapan nyo, na di man lang nila nalalaman ang tungkol kay Jesus. Ano bang uri ng buhay ang ipinamumuhay nyo? Ito ba'y magagalitin, mapanghamak, mayamutin, mapagwalang bahala? O ito ba'y may paghahangad sa inyo na mangusap tungkol sa kapayapaan at sa pag-ibig na natagpuan nyo kay Kristo? Kanyang ngang inihahanda ang kanyang sarili. Sinaysay ko na sa inyo ang tungkol sa kasamaan. At ang oras ay di, kaya't mauubos ang oras ko. Natutugay-gaya ko sa mga kapanahunan at ipakikita sa inyo na sa bawat panahon ay kagaya mismo doon sa Babylonia noon sa gabi ng kaguluhan at pagsasayaw at paglalasing at kung ano-ano at mga bagay na kung ano-ano pang nangyayari. At ang bawat kapanahunan ay nasasadlak sa ganung kalagayan. Sa bawat kapanahunan, ang Diyos ay naglaan ng mga propetang kulog na may kalakip na mga tanda at mga kababalaghan para kondenahin ng bagay na iyon na naroon mismo sa gitna ng lahat ng popularidad at tumayong mag-isa sa Diyos. Di lang yun. Natungat sasaysayin ko sa inyo yung isang beses na ang hamak ni si Esteban. Hindi propeta, hindi pastor. Siya'y kabahagi lamang ng katawan ni Kristo. Mangyari niyang tumayo siya sa harap ng konseho ng mga Sanhedrin nung isang umaga na yun. At lakas loob na nagsalita sa harap ng mga tao roon na humahatol sa kanya
At sabi, kayo ng mga matitigas ang ulo, na mga dituli ang puso't mga tenga, lagi na lang kayong sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa noon ng inyong mga magulang, ay gayon din ang ginagawa nyo ngayon. Hindi nga sa isang pastor. Di nyo nga pwedeng iasa na lang ang lahat sa inyong pastor. Di nyo nga pwedeng iasa na lang ang lahat sa lupon nyo ng mga tagapangasiwa o sa lupon nyo ng mga diakono. Kinakailangan nyong maging handa sa inyong sarili. Isa itong pang-individual na bagay. At alalahanin nyo, ang kanyang pagparito ay biglaan ng iglesia ay lilisan sa isang kisap mata. At yamang nakikita na natin na hayat kabi-kabila na ang kasalanan at ang paghatol ay nakabindin na at ang mga barkong panlipol ng kagalitan ng Diyos ay parating na. Paano pa natin ito matatakasan? Ang mga tanday kitang-kita na. Si Jesus ay parating na. At may mga dakilang mga kababalaghan na itinangyayari na. Bawat poste ng milyay nakaturo na mismo sa kanyang nalalapit na pagpapakita. At ito nga'y mangyayari ng mabilisan. Kumusta na kaya ang ating katayuan sa umagang ito? Sa pagsisiyasat natin sa ating sarili, kung tayo kakausapin na mismo sa umagang ito, at ang Panginoong Yesus ay bababa na mula sa kalangitan sa umagang ito, na taglayang sigaw at pakakak ng Diyos, tayo kaya'y masusumpungang handa bilang iglesyang katawan? Tayo kaya'y masusumpungang handa bilang isang individual na handa nang makisama doon sa mga ibinangon mula sa patay, na mga nakapagpatunay ng handa sila? Kaya't tayo may nakahanda o hindi, ang Panginoong Yesus ay darating at darating ano't anuman sa itinakdang panahon. Dapat na nakahanda tayo. At kinakailangan nating gawin na yun ngayon. Di na ito panahon ng hintay-hintayan pa. Kinakailangan nating samantalahin ang oras at maghanda na mismo. Di pa katagalan, isa pa mo munang kwento bago lamang tayo magtapos na tumimo sa akin. Noong marinig ko ito noon, maraming taon na ang nagdaan. Itong lihim na pagparito ng Panginoon, biglang lihim na paglisan ng iglesia. Masdan, may dalawa sa bukid. Kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. May dalawa sa higaan. Kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. Ipinapakita nga rito ng pagparito ng Panginoon ay dilimitado sa kung anong isang sulok lamang, kundi saklaw ang buong sandaigdigan. Ang isa'y nasa bukid, nagtatrabaho, umaga. Ang isa'y nasa higaan, natutulog. Sa kabilang panig naman ng mundo, ito nga'y magiging isang pandaigdigang pag-agaw. At darating na may sigaw na may tinig ng arkanghel, at ang pakakak ng Diyos ay tutunog. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon, at siya agawin ng palihim. Kinapapanabikan ko ngayon. Ang dakilang nobya ay parating, at ang nobya ay inihahanda ang kanyang sarili. Hinihintay ang lihim na sandaling yon na maging siya ay di niya alam mismo. Pero siya ay nahanda at nadadamtan at hinihintay yon. Nakikita na natin ang kanyang mga palatandaang nagbababala sa buong mundo nang sanlibutan ay nakaumang na sa paghatol. Kaya't nakikita na natin ang mga tanda at mga kababalaghan sa iglesia. Maraming dakilang mga bagay ang naipangyayari. Ano bang dapat na uri ng mga tao tayo sa oras na ito ang maging handa mismo sa sandali na yon? Dahil di natin nalalaman ang kanyang pagdating. Maging handa rin naman kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong minuto o oras ang tiyak na pagdating ng inyong Panginoon. Maging handa sapagkat mawawalan na kayo ng panahon na makapaghanda kung sa oras pang yun dahil sinabi niya na di nyo na yun magagawa. Ilan po sa inyo marahil lahat ang nakabasa na doon sa mga birhen? Nang iba nga roo'y matalinot, ang iba'y mangmang. Ang ibig sabihin ng birhen ay kadalisayan. Kaya bawat isa sa kanila ay mabubuting tao. Bawat isa sa kanila doon, birhen, mga pinaging malinis na mga sisidlan ng Diyos. Pero yung may mga langis lamang sa kanilang ilawan ang nakapasok at yung iba'y napag-iwanan sa labas. Lahat sila'y birhen, bawat isa. Mga taong hindi nyo nga magagawang may turo ng inyong daliri na sasabihin may ganito sa kanilang mali. Sila, bawat isa, ay naniniwala sa pagparito ng Panginoon. Sila pa nga'y handa na salubungin siya. Pero ang iba sa kanila ay nagpapaya na naubusan tuloy sila ng langis. Huwag nga kayong magpabayaan na maging ganyan mismo ang kalagayan nyo. Panatilihin nyo ang langis sa inyong ilawan. Ang langis ay isang espiritu, yaong Espiritu Santo. Huwag na huwag niyong pababayaan na maubos ito sa inyo. Kapag nararamdaman nyo na ang pag-ibig sa inyo ay pawala na iyang katapatan nyo kay Kristo at sa kalooban niya ay pawala na, magtumulin ka na bumalik sa Kanya na siyang may taglay ng bukal ng langis at bumili para sa inyong sarili ng pagpupuno ng Espiritu Santo. Wala nang maasahan pa sa ating bansa
Talagang bulok na ang moralidad at sirang-sira na. Ang politika natin bulok at wala nang maasahan pa. Ang mga namumuno sa atin, oh Diyos, ano pa bang magagawa naming remedyo rito? Ilagay niyo man ang isang tao na maayos at paglabas niya roon, siya'y nabaluktot na ng lubos. Kaya may nag-iisa na lamang na may lalagay namin ngayon. Yun ay ang Panginoong Yesus. Tayo nga'y maghanda na para sa kanyang pagdating. Gusto kong kwentuhan kayo ng isang munting kwento na narinig ko mga ilang taon na ang nagdaan. Sa pagtatapos, heto nga ang biglaan na mabilisang pag-agaw sa iglesia. Ngayon sasabihin nyo, kapag nangyari na yung ganito't ganoon, saka pa lang ako maghahanda. Abay, maghanda na kayo ngayon pa lang! Kasasaysay ko pa lang sa inyo kanina yung nangyari doon sa Pearl Harbor at sa marami pang lugar kung saan tumanggi silang makinig sa babala. Tumanggi sila na makinig doon. Wala nang ano pa mang nakabinbin pa kundi makalangit na paghatol na lang sa mga tao. Ngayon, lahat ng mga dito tungo kay Kristo ay mapapasailalim sa galit ng Diyos at makalangit na paghatol. Pakiusap, huwag niyong pabayaan na mangyari yun sa inyo. Ano pa mang mangyari sa mga narito pang iba sa Branham Tabernacle, huwag niyong ngang hahayaan na maging ganoon kayo. Kayo'y maging lingkod mismo ni Kristo. Ano man ang gawin ng iba pa sa kalipunan ng iglesia, kayo'y maging lingkod mismo ni Kristo. Hindi nga tinitingnan dito yung kung ano ba ang Branham Tabernacle sa kabuuan. Di rin tinitingnan dito yung kung ano ba ang iba pang ika-iglesyan sa kabuuan. Nakatuon nito sa kung ano kayo bilang isang individual na dapat ay handa sa pagparito ng Panginoon. Kinakailangan niyo mismong maghanda. Kinakailangan kong maghanda. Lilinisin ko ang sarili kong paglakad. Nasa sa inyo yan kung lilinisin nyo rin ang sarili nyong paglakad. Di nyo na kailangan pang usisahin yung sa akin. Ganon din naman na di ko na kailangan pang usisahin yung sa inyo. Kinakailangan yung kayo mismo ang maganda ng sarili nyong kasuotan. May isa pong mahusay na ranchero at nagme-may-ari siya ng isang malakit malawak na rancho doon sa hilagang bahagi ng Colorado, malapit sa parteng bulubundukin. Gaya ng nalalaman nyo, naranasan ko na ring magrancho sa buhay ko na mga bayo at lahat na. Isa sa mga pagtawag sa akin ng Diyos ay noong nakasakay ako minsan at nakaapak sa pares ng lumang de Texas na eskwela. May mahabang baril na nakasukbit sa angkasan at may maiksing baril sa tagiliran ko. Noong narinig ko yung pag-ihip sa mga punong kahoy, na ang tunog ay parabang tinig na nagsasabi, "Adan, saan ka naroon?" At nung tumingala ko sa mga bituin at narinig ko si matandang Slim na isang matandang cowboy na taga roon sa Texas, hinihipan niya yung parang suyod na may nakapatong na kapirasong pilyego. Doon sa may krus na tagapagligtas ko'y namatay. Doon na paglilinis ng sala ko'y aking saysay. Doon sa puso ko'y kanyang dugoy nilagay. Luwalhatiin ang kanyang pangalan. Hinila ko nga yung kumot na matakpan ng aking mukha at pilit kong itinatago ang aking sarili dahil ang Diyos ay nakatunghay pa ibaba sa mga burol na yon. Yung dakungang iyon ay isa sa mga rancho kung saan yung naglalakihang mga kumpanya ng delata ay bumibili ng kanilang baka. Papastulan yung mga baka sa kabundukan at tapos ilalabas sila uli matapos na ipanganak yung mga guya sa panahon ng taglagas at mamarkahan sila ng hero. At tapos ibebenta yung mga matatagal ng baka at yung mga kapung baka at kung ano pa. At ididirekta doon sa titipunin yung malaking kawan nila doon ng mga baka. At doon sa naturang rancho na yon, yung may-ari o yung nangangasiwa na tinatawag naming kapatas, katiwala, siya nga'y may 5 anak na babae. Yung mga dalagitang yon ay pawang mga magagandang babae. Mga kabataan pa, wala pang asawa. At may munting binibini roon na pinsan ng mga dalaga roon na yung tatay at nanay ng pinsan na yun ay kapwa pumanaw na. At siya nga'y dinala roon para manirahan doon sa kanyang tiyuhin. At yung mga dalagita ay magagarbo yung suot nilang mga bestida, alam nyo, at pinatira nila doon yung mahirap na mumunting binibini. At ang kaso'y, ang trato nila sa kanya'y para siyang isang hamak. Lahat ng mabibigat na trabaho'y ipinapasa nila sa kanya. Siya ang naguhugas ng pinagkainan. Siya lahat ang naglilinis. Siya ang nag-aayos ng mga pinaghigaan. Siya ang gumagawa ng lahat ng yun. At yung mga dalagitay, ayun nga sila't nakatambay lang sa isang dakot, makikintab yung mga kukot na kamanicure. At may pampapula ang mga labi, at sila nga'y naayusan na mainam. Alam nyo, talagang ayos na ayos. At ginagawa nga nila ito, lalong-lalo na kapag nababalitaan nila mula sa Chicago. Yung malaking kumpanya ng delata na nagme-may-ari ng lahat ng yun. Yung kabata at wala pang asawa na anak na lalaki ng may-ari, bibisita doon sa rancho.
Oh, talagang naghahalukay ng magagandang damit yung mga dalagita. At talagang nananamit sila ng maayos at sila nga'y naghahanda sa pagdating ng binata. At gabi-gabi, ang laman lagi ng usapan nila'y aakitin nila yung binata na yon at pakakasalan siya. Na sino man sa kanila, haya't magiging pagmay-ari na niya yung rancho. Sino man sa kanila, dahil yung binata na yon ay magiging tagapagmana ng lahat. Kaya yung mga kadalagahan ay nagsipaghanda sa kanilang sarili. Kaya naman, nakita nyo, maging sila'y nagsipaghanda. Kayong ngayon ihahanda nyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pag-alib sa iglesia o kung ano pa na di naman nyo nang inihiling na gawin. Ang kailangan nyo ay langis sa inyong ilawan. Kita nyo? Kaya nga yung pananamit nyo, sasabihin, magtatayo kami ng malaking simbahan. Aanib kami sa mas mainam na denominasyon. Bibili kami ng mainam na bakal na organ para sa Panginoon. Yung mga upuan na may gagawin naming malalambot. Hindi nga yan ang inihiling ng Diyos. Pagiging matuwid ang inihiling ng Diyos sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Yun ang nararapat na pananamit. Dahil sinabi ng Biblia, ang maputing damit na nagagayakan siya ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Kaya siya, inakala ng mga dalagitang yun na naihanda na nila ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng kabataang lalaki na yun. Mangyari ring yung hamak na munting pinsan na ang dating nga sa akin ay isang tinanggihan ng lipunan na nasa kung saan. Ahangain nyo rin naman siya. Isa rin naman siyang magandang babae. Pero, grabe, isa pa naman siyang mainam na munting babae. Pero di nga siya itinuturing man lang na kaisa sa kanila. Ni di nga isang kamag-anak ang turing. Ngayon, ganyan na ganyan nga ang tunay na paglalarawan sa tunay na iglesia sa panahon ngayon. Sa harapan ng mga denominasyon, ni di man lang ibilang. Haya't grupo lamang na hindi kaanib sa anumang denominasyon. Isang grupo ng mga di itinuturing na kaisa. Kaya hayan na nga't ang kaawa-awa at munting binibini na ito'y nagpatuloy lang sa pagtatrabaho. At nung dumating na yung kabataang lalaki, lingid nga sa kalaman nila. Pero may kwalifikasyon ng babaeng mapapakasalan na hinahanap yung binata na yon. Siya nga'y di nasisiyahan at walang interes sa mga kababaihan na mga taga-syudad na walang ginawa kundi gawing kaakit-akit ang kanilang mga sarili. At alam nyo, laging nasa mga bahay inuman at sakay-sakay sa mga Cadillac at itong iba't iba pang bagay. Sila nga'y di makita ng kaluguran at kainterasan. Sa isip-isip ng binata, magpupunta ako sa may kanluran at hahanap ako ng isang tunay na babae na magiging tunay na nanay ng aking magiging mga anak. At yung bang isa na di maglalaan ng panahon sa mga sosyalang grupo na patahi-tahi at mga alta sosyedad at iba't iba pang bagay. Bagkus ay magiging isang tunay na nanay. Pero ano mismo ang nasumpungan niya pagdating niya roon? Haya't yung siyaring bagay na kinukundina niya sa Chicago. Ano kayang iglesia ang masusumpungan ng Panginoong Yesus? Haya't isa lang kayang denominasyon sa pangalan lang na isang iglesia na walang langi sa mga ilawan nito na di handang sumama. Ang gaganda ng pananamit nila roon. Nasa kanila pa nga ang naglalakihang mga bahay-sambahan, ang pinakamalaking ganito at lahat ng mga bagay na ito. Pero di nga yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya'y kayo mismo bilang isang individual. Marahil nasa kanila roon ang pinakamauhusay ng mga pastor. Nasa kanila ang pinakamaiinam na lupon ng mga diakono. Pero ang gusto nga niya'y kayo mismo na taglayang langis. Paparito siya ng aagawin na yung langis at nobya. At habang siya, ang binatang ito, ay tumingin sa kanila, siya nga'y nalubag ang loob. At nung gabing yon, haya't may idinaraos sila roon na parang uso noon. Na nung panahon na yon, haya't matagal na ito, na tinatawag nilang Charleston, na parang rock and roll. At magpapapiging nga sila roon ng isang malaking kasiyahan. Marami sa inyo rito ang naaalala marahil yung lumang Charleston na sayaw na sinasayaw nila nung araw, nung kabataan ko pa, nung naroon ako. At heto na nga nasuot-suot nila roon yung munting itim at puting damit nila roon. Alam nyo, para isayaw. Ang tawag nga roon ay Charlestons at Black Bottom. Yun nga ang tawag roon. At haya't suot-suot nila roon yung mga damit nila roon na dalawang kulay. At isinasayaw nila yung mga sayaw na yon. At heto na nga, na yung binatang yon ay di nasisiyahan sa ganong mga bagay. Hinahanap niya yung tunay na babae, kaya't siya'y lihim na umalis doon sa kasiyahan nila roon. Siya nga'y nagmamasid-masid sa kanila roon. Siya nga'y nagpunta roon para tingnan-tingnan sila roon. Mangyaring may isang anak na lalaki akong nalalaman na ganoon din. Itong isang anak na lalaking ito ay pupunta sa inyong iglesia. Siya, ang anak ng Diyos. Siya nga'y pupunta roon. Siya'y magmamasid-masid sa paligid. Makikita niya ang may inam niyong mga pananamit. Di nga lingid sa kanya. Sa kanya na isa ka namang mabuting miyembro. Pero siya nga'y may hinahanap na iba mula sa regular na kalakaran ng iglesia.
Kaya ang binatay tumingin-tingin sa paligid at matapos ang ilang saglit, singay parang nalubag ang loob. Lumabas siya ng pinto at lumayo siya ng konti. Naglakad-lakad sa liwanag ng buwan sa direksyon ng mga bahay panuluyan. May narinig siya na parang umihiging at tumingin siya sa paligid. At heto nga ang isang munting binibini na may malaking palanggana ng tubig na panghugas ng pinagkainan doon sa dilim ng gabi. Nakayapak lang siya. Itatapon yung tubig na pinaghugasan na yon. At pagkakita ng binatang doon sa binibini, may para bang namutawi sa lalaki. Siya na yan mismo. Kaya naghintay siya roon sa may daraanan. At nung yung binibini, sakto ngang dumaan yung binibini doon sa hilera ng mga bakod na pangharang. Siyangat nakatayo roon yung binata at muntikan nang himatayin ang binibini. He said, "How do you do?" And he said, "What's your name?" And she told Sabi him nung her binata, name. And it was the "Kumusta ka?" same name of the At sabi nung boss of binata, the ranch. "Anong pangalan mo?" Said, At "Then sinabi I nung can't binibini ang pangalan niya. understand how At that kaparehas is. nga yun Is nung that your apelyido nung father?" amo ng rancho. Said, "No, Sabi, I'm "Di ko just lang the maintindihan cousin, kung you see. paanong siya ba'y tatay My mo?" father Sabi, and he "Hindi. were brothers. Isa lang akong pinsan I've got dito, the same kita mo. name, Yung tatay ko't siya ay magkapatid. Kaya parehas ang nasa pangalan ko. Pero ako, kaya ganun nga rin sa amo. Maaring ngang nakakabit sa inyo ang pangalan ng iglesia. Marahil nakakabit sa inyo mismo ang pangalan ng Branham Tabernacle o Methodist o ano pa man yung iglesia na inyong dinadaluhan. Pero hindi nga yun, kaibigan. Kita nyo? May iba pang bagay. Ang inyong katangian nga mismo. Yun mismo ang tinitingnan ng Diyos. Methodist ka man, Baptist ka man, Presbyterian ka man. Hindi yun. Sa katangian nakatingin ang Diyos. Kaya't di lang basta panlupang katangian, bagkus, Espiritu Santong katangian. Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Sabi ni Jesus sa 16 na kabanata ng San Marcos. Ang binibini nga'y nagulat na yaong binatay kinausap rin siya, maging at itinungo niya ang kanyang munting ulo at tumakbo siya patungo sa bahay. Yung binata ngayon na malagi roon ng 1 linggo o 2 at siya ngayon nagmamasid-masid sa paligid sa lahat ng dako. At kahit di siya umiimik, kaya't patuloy na pinagmamasdan niya ang binibini. At nung gabi bago siya umalis, kinakailangan na kasi niyang umalis ng sumunod na araw. May dinaraos yung sila roong malaking kasiyahan at hinahanap niya yung binibini. Di niya matagpuan. Naalala niya na yung binibini ang siyang naguhugas ng mga pinggan at iba pa na gawain na marurungisan ang gumagawa at siya nga'y nababahiran. At ganun nga minsan ang daang pinagdadaanan ng tunay na iglesia ng Diyos. Mga gawain na marurungisan siya na lahat ng masasamang katawagan at lahat ng manghang na salita ay ipupukol dito. At siya nga'y kalugod-lugod na ibong may batik-batik. Lahat ng iba pang ibon ay nagkukuntsabahan sa paligid at pinalilibutan siya. Ayos lang yon. Ang pangalan naman niya'y naroon sa aklat ng buhay ng kordero. Kanyang ngang ilaladlad ang kanyang malalaking pakpak balang araw para lumipad na. Handa na siya. Yung mga batik na yon ay sumisimbolo doon sa dugo ni Kristo na iwinisik sa kanya. Kita nyo? Nabasa nyo na yan sa aklat nyo sa Biblia. At natsyempuhan nung binata yung munting binibini na yon na palabas nung gabi na yon. Sabi ng binata, "Lagi nga kitang sinusundan-sundan ng tingin. Walang ibang nakakaalam, kundi ako lang." Sabi ng binata, "Nagpunta ako rito na akong ngayon naghahanap ng mapapangasawa. At kitang-kita ko nga ng lubusan na ikaw mismo yung nasa kwalifikasyon ko. Ano kayang nararamdaman ng binibini? Yung anak na lalaki nung mayaman na may-ari ng lugar mismo ay inaalok siya na maging asawa niya. Siguro'y naiisip niyo kung anong nararamdaman ng iba pang mga kadalagahan doon nung sumilip siya doon sa kanilang bintana at natanaw yun na hinawakan ng mga kamay nung hamak at iniit sa puwera nilang pinsan. Hawak nung binata na sinusubukan nilang akitin. Suot ang lahat ng kaakit-akit nilang nagagarbuang mga bestida at palamuti at kung ano pang mga pampaganda. At sabi nung binata, "Pakakasalan mo ba ako?" Oo, sabi niya, "Ginoo, di ako karapat-dapat." Ganun nga ang pakiramdam ng tunay na iglesia sa bagay na yon. Hindi ako karapat-dapat. Ako nga'y nababagay lang ako na maging tagapaghugas ng iyong mga plato. Mainam na sa akin yon. Handa ba kayong magpakababa sa puntong yon? Magagawa niyo bang kahit hugasan na lang yung mga pagkakainan sa paghapon? Handa ba kayong mabansagan na panatiko? O handa ba kayong tahakin ng landas kasama ang mga pinili ng Panginoon na mga kauntiang bilang at mga kinukutya? Handa ba kayo? Kayo ba'y handa na sa inyong trabaho, kayo'y markado?
Hayan nga ang lalaking yan, isa siyang panatiko ng relihiyon kasi di siya umiinom, di siya naninigarilyo, di siya sumasayaw, di siya sumasama-sama para mambabae. Hayan nga ang isang babae na nakayukulang ang ulo parati. Haya't kapag lumalakad siya dito sa bayan, di siya nakikisama sa mga grupo-grupo natin. Handa ba kayong tahakin ang daan na yan? Ay handa ang inyong sarili sa pagparito ng Panginoon? Kung kayo nga'y may paghahangad, hintayin nyo ang kanyang pagdating. Magagalak kayo sa kanyang pagdating. Hindi nga yun magiging kakilakilabot na bagay. Yun pa nga ang magiging pinakamapagbiyayang sandali na maiisip nyo, ang pagparito nga ng Panginoon. Lahat ng naghahangad ng may pag-ibig sa kanyang pagpapakita. Kaya nung umalis na yung binata, sinabi niya sa binibini na babalik siya sa isang partikular na panahon. Sabi, kapag unti-unti mo nang nakikita, taglamig nga noon. Sabi, kapag unti-unti mo nang nakikita ang mga punong kahoy na nagsisimula ng magkaroon ng usbong sa dako rito, na yung mga halamang meskit, iba pa'y unti-unti nang nagkakaroon ng bagong buhay. Sabi, haya't sa panahon na yan ng tagsibol, ay babalik ako. Alam ko na mahirap itong paniwalaan, pero heto nga ang binibini na $1.75 lang kada sanlinggo ang natatanggap niya sa kanyang pagtatrabaho. Pero inipon niya yun mismo hanggang sa kalitlitang sentimo nun. Bakit? Siya kasi naghahanda para doon sa parating na kasalan na magaganap. Inipon niya yung pera niya para sa kanyang damit pangkasal. Dahil nangako yung binata, tayo ikakasal sa mismong rancho na ito sa pagbalik ko uli. Inipon nga nung binibini yung pera niya buong taon. Galak na galak siya. Di nga niya alintana maghugas man siya ng mga pinagkainan, di niya alintana magplansya man siya ng mga damit o magwalis-walis sa bahay panuluyan o ano pa. Siya kasi may kasunduan na ng pagkakasal dun sa may-ari ng rancho. Kaya ano pang dahilan at magpapaapekto pa tayo sa kung anong sabi-sabi ng sanlibutan, mga tunay na Kristiyano? Ano pa bang ikinababahala natin? Tayo man ay tuyain at tanggihan. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang anak ng Panginoon ay parating na, isang araw at patutungo nga tayo sa paghapon sa kasalan. Kaya ano bang magiging epekto nun kung naghahangad kayo ng may pag-ibig sa kanyang pagpapakita? Matapos ang lahat ng iyon, lumipas ang mga araw. Yung mumunting mga anak na babae, yung mumunting mga pinsan, kanila nang pinagkakatuwaan siya. Pasayaw-sayaw pa sila sa paikot niya at kung ano pa ang pinaggagawa. Naku, sabi, grabe't kaawa-awa ka namat, hibang ka na talagang babae ka. Di mo ba alam na yung lalaking yon? Aba, tulad lang siya ng iba pang mga lalaki riyan. Pinaasa ka lang nun. Pero hindi nga hanggang paasa lamang ang anak ng Diyos. Maliban na ang tao'y may panganak na muli, hindi nga siya sa anumang paraan. Di ko nga alintana gaano mang kainan ang itsura mo, gaano mang kalaki ang iglesyang kinaaniban mo, ano man ang katayuang panlipunan mo sa bansa. Kahit na isa ka pang politiko, isa ka mang opisyal sa gobyerno ng bansa, ikaw may kasapi sa Katoliko, Presbyterian, alinmang iglesia riyan na naisin mo. Pero ito nga'y, maliban na ang isang tao ay may panganak na muli, ay di ka nga makapapasok, at ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya. Akin po lamang binabanggit ang mismong salita niya. Hayan na nga't, nung dumating na yung oras na yun, unti-unti nang napapansin nung binibini yung mga usbong sa mga puno na nagsisimula na yung lumitaw. Nalalaman niya ng binatay parating na anumang oras. At sabi nga nung binata, ako nga'y darating sa oras na ang araw ay palubog para maikasal na tayo at lilisan tayo na magkasama pagkatapos. At kaya kapag paggabi na, kapag malapit nang lumubog ang araw, kapag yung binibinay lumalabas na't hayat, kanya na mismong inihahanda ang kanyang sarili, isinusuot ang kanyang munting damit na pangkasal at naghihintay sa may entrada ng rancho. At eto nga ang mumunti niyang mga pinsan na umeksena doon at tinatawanan siya, at pinagkakatuwaan siya. At ang sabi, grabe't kaawa-awa at hibang na walang kamalay-malay na babae. Di mo ba naisip na yung lalaki na yon ang may-ari nung o presidente ang ibig nga naming sabihin ng kumpanyang ito, na ang lalaking yon ay magpapakasal kaya sa isang tagapaghugas lang ng pinggan? Ang binata kasi nakatingin sa kalinisang puri, hindi sa pananamit. Siya nga'y may sapat na salapi para bilhin ang lahat ng mga damit na kinakailangan. Di nga tinitingnan ng Diyos yan naglalaki at magagarbon yung mga bagay-bagay. Pagmimay-ari niya mismo ang lahat ng mga bagay sa mundo. Kaya ang hanap niya ay kalinisang puri. Ang hanap niya ay bagay na tunay. At kaya heto na nga, nung isang gabi, habang nakatayo ang binibini roon, at yung mga kadalagahan ay nagtatawat, sige sila na pinagkakatuwaan siya, at sinasabihan pa siyang hibang. Bigla na lang,
May narinig silang yabag ng mga kabayo na parating. Anong nangyayari? Doon sa may ibayo ng burol, kaya't dumarating ang isang pahabang kamyoneta. Ngayon, ang kamyoneta po'y isa yung munting karwahe na bukas ang ibabaw. Sikat na sikat yun nung araw sa kanluran. At yung mga kabayong humihila-hilay, pumapadyak at lahat na. Kaya't parating. Doon sa may burol, heto ngang parating ang karwahe na ito. At huminto yun sa harapan ng entrada ng rancho. At ang binibini, tumakbong pasalubong. Sabi niya, alam na alam ko na darating ka. Ganyan nga ang gagawin ng iglesia balang araw. Iniyapos nung binibini ang kanyang mga bisig sa binata. At ang sabi nung binata, mahal, naglagay ako ng tauhan dito sa rancho mula nung umalis ako rito nung nakarang taon. Na laging nagbibigay ulat tungkol sa lahat ng ginagawa mo. Ang Diyos nga'y naglagay ng isang tauhan na nakantabay sa tabernakulong ito sa umagang ito. Siya ang tinatawag na Espiritu Santo. Natatalos niya ang mga lihim ng inyong puso. Natatalos niya ang lahat ng mga bagay na ginagawa niyo o mga bagay na iniisip niyo. Iniuulat niya sa Ama ang lahat ng ginagawa niyo. Kanyang ang dinadala ang mensahe na iyon ng papunta't pabalik. Sabi nung binata, at iniuulat ng tauhan na ito na ikaw nga raw ay naghihintay at nagpagal ka ng may pagtitiis. Naghihintay ka sa aking pagdating. Ngayon, ikaw nga'y naging alipin sa mahabang panahon. Pero ngayon, yung mga panahon na yan na ikay alipin ay tapos na. Isinama ko rito ang isang ministro. Kaya dito sa ilalim ng kulandong ng mga rosas dito, ikay magiging asawa ko. Hinagkan ng binata ang binibini. Isinuot ang singsing na pangkasal sa daliri niya at inalalayan ng binibinit pinaupo sa may kamyoneta na ang mga bisig ng lalaki nakayakap sa babae at umalis na para doon magtungo sa bagot malaking palasyo roon sa Outer Drive sa Chicago. Isang natatangit piling dako sa bansa kung saan ang babae makapamumuhay na bilang nobya niya. Bakit? Naghanda kasi ang binibini. Namuhay ang binibini at siya inasumpungan na may katangian ng isang babae na hinahanap niya. Nangyari nga ang lahat ng iyon ng biglaan. At yung biglaan na lihim na pagparito ng Panginoon. Di nga nalalaman ng sanlibutan na mangyayari yun. Pero tayo'y nalalaman natin. Malapit na ito. Huwag nga kayong maging tulad doon sa kabataang babae na hinubaran ng damit doon sa Pearl Harbor dahil babagsak at babagsak kayo sa kahihiyan. Maging tulad kayo nung isa na yun na naganda sa kanyang sarili at talagang pinangalagaan ng kanyang kalinisang puri at talagang may paghihintay sa pagparito ng Panginoon dahil yun nga'y magiging lihim at mabilisan. Habang binubulay nyo ang mga bagay na yan, atin pong iyuko ang ating mga ulo sa Kanya na siyang paparito. Bago tayo makipag-usap sa Kanya, bawat isa sa sarili niyang pagdulog, bawat babae, kabataang lalaki, o kabataang babae, at habang nakipag-usap ako sa Kanya, at nababatid na ang Kanyang lihim na tauhan, yung isa na di nyo nakikita ng inyong mata, kaya sinasabing siya'y lihim na tauhan, ang pinagpalang Espiritu Santo'y narito sa gusaling ito. Kayo po ba'y may paghahangad na kanyang alalahanin kayo sa harap ng Ama sa umagang ito, na kayo'y may paghahangad ng maging handa, at sa pagparito niya, kayo sasama sa Kanya? Kung yan po ang nais nyo, maaari niyo po bang itaas mismo ang inyong kamay sa Kanya? Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa tingin ko'y bawat isang kamay sa gusali nakataas. Maging sa akin man, itinudulog ko sa iyo, Espiritu Santo, na sabihin sa Ama, tunghayan ako rito sa ibaba. Aking tinatahak ang daan, kasama ang mga pinili niya ng mga kinukutya. Ako po'y nagnanais na sumulong, nagnanais na maging handa. Ako po'y naghahangad na maging handang-handa na mismo sa oras na ito ngayon. Dahil siya nga'y marahil paparito na bago pa man matapos ang gawain. Mga bansa'y nagkakasira, Israel ay nagigising, mga tanda na inihula ng mga propeta. Mga araw ng hentil ay bilang na, punong-puno ng pagkabalisa. Magbalik na o mga nangalat, magbalik na. Ang araw ng pagkatubos ay malapit na. Puso ng mga tao ay lupaypay sa takot. Tiyaking puspos ng Espiritu ng Diyos, na inyong mga ilaw ay pinag-ilaw. Tumingala, ang inyong pagkatubos ay malapit na. Punong kahoy ng igos ay lumalago. Israel ay muling ibinabangon. Oh Diyos! Ang punong kahoy ng igos ay nagpapasibol na ng kanyang mga usbong
Ang Israel ay nanunumbalik na bilang isang bansa. Narinig ko ang pastor natin ngayong umaga na nangusap at idinalangin ng Israel. Di nyo ba napagkikilala na yan na yung pagpapasibol ng mga usbong? Sa panahon nga yan siya paparito. Nung matunghayan ko yung 3 minuto bago ang hating gabi, yung artikulong yun, natunghayan ko ngayon sa sarili kong kamera o projector dito sa silid ko sa silong na yung mga Hudyo na yun, bagamat may mga pilay ay hayang dagsag-dagsang pagparoon, sakay sa mga barko't lahat na, galing sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi nung tagapanayam, kayo po ba umuwi na rito sa inyong lupang tinubuan? Para dito kayong mamatay sa lupa niyong tinubuan? Sabi nung isa, hindi, naparito kami para makita ang Mesiyas. Lumalago na mismo ang punong kahoy ng igos. Di nyo ba ito nakikita? Ang araw ng pagkatubos ay malapit na. Mga bulang propeta ay sinungaling, katotohanan ng Diyos itinatanggi, na si Jesus Kristo ay ang Diyos nga natin. Di nyo pa ba nakikita kung nasaan na tayo? Subalit kami lalakad sa tinahak na daan ng mga lagad. Ang araw ng pagkatubos ay malapit na. Puso ng mga tao ay lupaypay sa takot. Isipin nyo yun. Tiyaking puspos ng Espiritu ng Diyos, ang inyong mga ilaw ay pinagilaw. Tumingala, ang inyong pagkatubos ay malapit na. Panginoong Diyos, sa dakilang sandali na ito, habang akin pong pinagmamasdan ang munting kongregasyon na ito, at nakikita ko ang mga namumula nilang mga mukha at mga pisngi nila na may bahid ng luha. Kami nga'y may pagkabatid ng dakilat lihim na tauhan ay nakatayo lang sa malapit, ang Espiritu Santo. Ngayon, magawa po nawa naming piliin ang daan, kasama ang mga pinili ng Panginoon na kaunti ang bilang at mga kinukutya. Kung may kaunti man pong di pagkakaunawaan sa aming mga kapitbahay, sa gitna ng mga tao, sa gitna ng iglesia, o saan man, di nga kami makikikompromiso sa ganoon. Di po namin dapat hayaang madumihan ang aming mga kasuotan ng mga bagay na yan sa sanlibutan, kahit kailan, dahil ikaw po'y paririto balang araw sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa biglaan, na lihim na pag-agaw sa iyong iglesia. Ikaw nga po'y paririto patungo sa burol pong ito ng panahon, pababa rito sa pahalang na bahaghari para agawin ang iglesia. Dahil sinabi ng kasulatan, ang pakakak ng Diyos ay tutunog, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon, at tayo agawin kasama sila sa papawirin, para salubungin ng Panginoon, at para makapiling ang Panginoon magpakailanman. Kaya aking mga kapatid, mangag-aliwan kayo sa mga salitang ito. Iyo pong patagin-tingin ang bagay na ito sa kaibuturan ng mga puso ng kongregasyong ito sa umagang ito. Amin ngang pupurihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.